Balikan po natin ang Senado. Live ngayon doon si Mari Ocampo. Mari? Ninya nagpapatuloy nga ang pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag dito sa Senado para sa impeachment trial ni VP Sara. Pero bago yan, makakasama natin muli dito sa Arangkada Balita, Congressman and House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong. Kong, welcome back. Magandang hapon. Magandang hapon po. Kong, diretso na po tayo. Initial assessment dito po sa pag-upo ni Director Matibag and in a way po ba na-anticipate ba ng defense na gagamitin yung fact na na-appoint si Director Matibag sa NBI after yung pagsasagawa nga ng investigation? Well, una, na-establish ni Director Matibag na ipakita niya at na-inform niya ang korte na merong ongoing investigation laban sa kay Vice Presidente, dulot na rin ng pagbabanta niya, no, kay Presidente sa unang gilang at former speaker. Pero titingnan natin, nakafocus kasi yung investigation nila doon sa kanyang pagbabanta sa kay Presidente because they take it as seriously as a national security concern. Kasi nga, tama nga din, pag ang Presidente ang binantaan mo, talagang yung pag may nangyari sa Presidente, it would cause a national security apparatus would probably be affected. Kasi siya ang Commander-in-Chief, siya the head of the government. So, there's an ongoing investigation because they feel na meron na silang lead. Yun na importante, meron lang lead. Yung sinasabi ng defense dati, wala naman silang may produce or may mapakita na hitman, no, na nakausap. Ito, sinasabi ng NBI, meron na silang persons of interest. Ibig sabihin, meron na talaga silang lead kung saan posibleng itong sinasabi ni Vice President ay totoo na meron talaga siyang nakausap. So kanina rin kong sinabi nga niya yung merong warning ng kinetic force effect na parang mauudyok din itong mga followers na nila VP Sara doon sa mga pagbabanta na ginagawa niya or nagawa din or nasabi ng kanyang kapatid. Prior po ba dito sa impeachment trial, napapansin na ba natin yung ganitong effect, yung kinetic force effect na sinasabi ni Director Matibag? Ito rin yung sinasabi kasi natin na impluwensya ng isang mga halal na opisyal Lalo na pag tinitingala ka, lalo na pag may following ka talaga. At alam naman natin, ang si Vice President, meron talaga siyang clout, meron talaga siyang following, meron talagang supporter siya na maski ano sabihin niya, maski anong gawin niya, balik-balik ta rin mo pa ng mundo, VP Sara pa rin sila, no? So we admit that and these are the things that kailangan mas lalo siyang medyo restrained, no? Mas lalo dapat siyang yung reason niya na hindi niya magsalita na po pwedeng instead of kumalma sa ating mga taong bayan ay may naririnig silang mga violenteng pananalita kasi it emboldens them No, yun ang sinasabi, yun ang societal effect ng isang leader na enjoying a certain degree of popularity in influence na kung ano yung nakikita sa'yo, yun ang ginagawa to a point na pas yung ordinary na tao binabantaan ng Presidente. Sinabi nga ni Director Matibag, nakita nila doon sa mga social media accounts, pati na rin mga comments na sige, patayin na rin natin o barilin na lang natin. These are things that should not be normalized. Hindi dapat talaga ito nagiging parte ng usual public discourse natin. Kasi ano ito violence It's a violent rhetoric. So yung mga klaseng epekto, apart from yung seriousness ng banta, ito yung nakikita nating epekto. If you go around the world, there's no country in the world, civilized nation, for that matter, na ang nakaupong Vice Presidente, binantaan ang nakaupong Presidente. That's why dun sa testimony din ni Atty. Matibag sa kanyang pakikipag-collaborate sa mga counterpart niya all over the world, sinasabi nila kung mangyari yan sa aming bansa, automatic yan. Tanggal na yung Vice Presidente, nakaupong Vice Presidente. But dito sa Pilipinas kasi we still maintain our due process. We still provide way for the respondent, in this case Vice President, to make her defense. And ito nga yung ginagawa natin sa impeachment trial. And it's a good thing din dahil nakita natin yung reference nung dating guro nang nangyari nung panahon ni Presidente Duterte, kung saan nag-post din siya na kung sino man ang makakapatay kay Presidente Duterte ay may bibigyan daw niya ng pabuya na 50 million or 50,000, and she was automatically arrested. And that's right, that's the right thing to do, no? Na kailangan talaga hindi gawing katanggap-tanggap yung ganitong klaseng mga banta.
Ngayon naman Kong, no, mukhang may tanong din dito sa studio natin. Yes, Nina Jack. Well, kung may mga naungkat tungkol na mga personal na bagay dito kay Attorney Melvin Matibag ng NBI, ano pong masasabi niyo doon sa inungkat yung kanyang past, yung kanyang asawa, yung kanyang mga sinulat, etc. Tingin niyo ba na-distract yung impeachment trial dahil sa pag-uungkat ng mga ito? At pati nga yung naungkat rin yung latest survey or yung public trust. Yeah. Well, ang unang-una, ginawa to ni Director Matibag prior sa kanyang assumption as a director of NBI. Naging columnist siya or opinion writer siya sa isang newspaper. So, naturalmente, they are given that leeway and the freedom to express their own opinion because that's precisely why they're called opinion writers. So, outside ito, doon sa pag-assume niya as the head of the NBI. Pangalawa, yung naman kanyang pag-assume ng NBI, it does not necessarily affect the investigation because even prior to his assumption, meron na pong investigasyon ang ginawa ng NBI. Kaya nga po yung mga official na mga documents na naumpisahan na or records or investigation ng NBI prior to his assumption, ito na naging parte na ng ownership, halimbawa, ng isang ahensya, in this case ang NBI, kung sino man yung susunod na magiging direktor ay dahil meron talaga silang basis to continue on with the investigation, ay ito yun ang kanyang i-continue. Not so much because his wife happens to be a member of the House of Representatives. No? Pangalawa, yung survey kasi, unang-una, ang timeline titingnan din natin yan niya. No? Kailan ba ito kinundak? No? Kasi nagmamatter din yun eh. Hindi kinundak ba to prior to the impeachment trial kasi unang-una itong mga survey hindi yan nagme-maintain. Minsan kasi tumataas, minsan bumababa. So hindi mo yan magiging basis as a biblical truth to say na wala dapat tayong pinag-uusapan betrayal of public trust dito dahil yung trust ng taong bayan kay VP Sara ay mataas. Pero kung titingnan mo, if you compare the trust rating of VP Sara in the previous year, bumababa na. No? That's my point eh. Hindi na sustain, hindi nag-maintain. So it should not be automatically translated into not citing or not constituting or not even giving credence to the betrayal of public trust simply because you have periodically showing the public sentiment periodically every month, minsan every 3 months. So this is not something that should be taken as on a biblical truth level. No? Pangatlo, ang sinasabi nating betrayal of public trust does not really be absolved because you have a high trust rating, di ba? The Constitution does not care about your trust rating. You know? The betrayal of public trust is betrayal of the mandate given by the people to the occupant of the office. Ibig sabihin, binitray niya yung kanyang sinumpaang oath of office na she will uphold at any time, at any given time, promote law and order, uphold the rule of law. How can you reconcile that with someone who has actually uttered words describing assassination plot against a sitting president? Does that really coincide with the principle of not putting justice into your own hands? So, ibig sabihin, the mere fact that she said those words is actually a betrayal, not just the trust of the people, but betrayal to the mandate which gave her the right to assume this office, which is an impeachable office, by the way. Alright, maraming salamat, Mari Ocampo, and of course, Congressman Adjong.